Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 6, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may Thick Tide Towers. Dito yan sa may Pearl Drive, Ortigas Center, San Antonio, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may BIR RDO San Juan, Blooming Street, Batis, San Juan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Aray. Oh, paano ito? Nag-ikot ako. Yan, isabay natin ang pakinig ng mga nagbabagong balita at mga takayan. Ano? Para hindi nga ano. Okay, pero yung sinasabi ng VIP witness, parang pangatwa nyo rin, parang maraming siyang hinahanapan nyo rin ng corroborative na somehow meron ng support sa sasabihin ito, hindi ba nagiging problema? May mga dokumento dyan, okay, kasi ang pabilipilinan ko, kung magbabanggit siya ng pangalan, at matitira ng pangalan na wala naman siyang pruweba, kundi yung kanyang dariling salita, o walang pwede mag-corroborate sa kanyang sinabi, na testimonya man lang o may dokumento. Huwag na siya magbanggit kasi wala rin yun nga. Magbabanggit ka, hindi mo naman kayang surugan ng corroborative evidence. So, useless. Okay. Dun sa sinabi ni Ombudsman Remulla, sabi niya para sa concern yung kaso naman ng former Speaker Romualdez, wala talaga silang makita ng criminal liability kasi hindi naman siya talagang naging bahagi raw ng pag-insertion. Ang the only way na para pwede lang siya pag-blame is because siya ho ang pumili na bilang chair si dating Congressman Saldico. Yun ang nakikita niya gross
Yes, yun din ho ba ang nakikita nyo based sa mga investigation nyo as far as the former speaker is concerned? But tulad ng sinabi ko earlier, only Gutesa ang naging bigyan sa kanya na wala naman nagpo-corporate. Kaya napaka-importante yun. Kaya nga naghahanap kami ng pwede mag-corporate ng Gutesa. Otherwise, hindi pwede mag-standalone. Hindi pwede standalone. Pagka-standalone, medyo mahina, hindi talaga tatayin sa korte. Okay. Pero ngayon, di ba meron akong rekomendasyon ng ICI para doon sa filing of charges, pin-forward na nila sa ombudsman. Dapat dito, dahil tatanungin ko lang kasi kayo rin, senador, and sa dalawang senador, si Senador Jinggoy at si Joel Villanueva, huwag na ho ba sa mga investigation nyo, meron ho bang ano ho ba yun, basis na nirekomenda ho sila ng ICI as far as the Blue Ribbon is concerned? Ganito, Danny, nung tinawag ko imbitahan ako ng ICI along with the Senator President, iniwanan ko sa kanila yung buong file ng aking dalawang privilege speeches, pati yung mga ICI nakalap o sa ICI, okay? Pati nakalap sa Senate Blue Ribbon hearing. Kasama doon yung pagka-implicate ni Senator Joel at saka Senator Jinggoy. Okay. So, hindi, ang pag-alam ko, meron pa silang ibang nakalap na ebidensya apart from yung amin na isabit. So, yun ang pag-alam ko. Kaya nirekomenda nila na tampahan na ng OPA. Mailalim na sa preliminary investigation at verification. Okay pa rin yung pinagpataya nila based on the additional na information, no? Na pwedeng may patayan, no? Never, no? Meron silang ibang pinagkukunan na forces. Yes. Tama ba? Pati yung kay Senator Jesus Cudero, ganun din. Mukhang si Ombudsman, si Bucha, kasi patuloy naman yung pag-ugnayan nila sa AMLAC. Okay. Dahil di ba may mga project accounts, nila ng AMLAC. In all probability, ang pinanggalingan ng sinasabi ni Ombudsman, si Bucha, na meron silang trace na movement, money trail na transaction, money trail. Palagi mo nagaling sa AMLAC yun. So, aside from yung testimony ni Joseph Bernardo indicating Senator Tito Escudero, baka meron pang nakalap yung Ombudsman Kay Maynard from the AMLAC money trail. Yeah, money trail. Medyo hindi ba yun? Kasi nagsusuka yung testimonya, pati yung money trail. Okay. Pero dito sa kaso ni Resigned Congressman Saldico, sabi ko ng lawyer niya kahapon, parang wala siyang intensyon mag-file ng counter affidavit ay paharap kasi wala naman daw talagang complaint, official complaint. Pero doon na sa sinasabi ng Ombudsman Remulla, talagang very clear na siya yung nag-iwan na lang at si Senator Chis daw na nag-insert dito sa mga flood control projects, parang malaki ang batayan para at least may kasuhan nga sila daw. Sila yung naiwan at wala naman daw sila speaker doon at si Grace po. So ibig sabihin, kayo ho ba, ano ho ba nakikita nyo doon sa magiging kaso? Unless na lang yung, syempre, wala si Gutesa, inilig siya, no? Pero other than that, meron pa rin ho ba kayo nakikita based na rin sa mga testimony na rin nila Vizcaya? Yeah, I think meron. Yung lawyer ni ex-congressman Saldico, alam mo, right naman niya yun. Kung ayaw niya mag-file ng counter affidavit, pag siya napadala na ng ramo na mag-file ng counter affidavit, nasa right niya yun, pero didn't wait yung kanyang pag-participate sa preliminary investigation, mapapailan siya ng kaso, dapat yung information. Kasi kung mayroong mga affidavit linking him or evidence, pieces of evidence linking him, tapos hindi siya magpapail ng counter affidavit, simply because he's not here, no? Kasi alam ko, pag nag-file ka ng counter affidavit, i-appear mo yan before the prosecutor. Kung wala ka nito, hindi ka physically present, paano hindi pwedeng ipapadala mo na lang yung counter affidavit mo, kasi ito'y authenticated ng consul, hindi rin po pwede yun. Mag-appear ka talaga before the panel of prosecutors, i-appear mo yung nilalaman ng yung sinumpang dalaysay. Kung i-waive niya yun, i-waive yung kanyang participation sa preliminary investigation, ipapadala information kasi wala siyang depensa. Pero right niya yun kung ayaw niya. Tama rin ang abogado niya. Pero sa ngayon, parang ang context na sinasabi ni Atty. Rondain, sa ngayon, walang basihan para mag-file siya ng counter affidavit kasi wala pa naman talaga yung wala pa sa punto na sinasabihan na siya ng DOJ o ng Ombudsman na
lagyan ng counter affidavit. Kasi papabasa muna sa kanya lahat yung complaint, yung mga affidavit, yung ebidensya, ipapadala sa kanya yon at susumo siya para mag-file ng kanyang counter affidavit. Pag dumating sa punto na yon, I don't know kung mag-a-apply pa yung sinasabi ni Atty. Rondain na ayon na hindi siya magpapal ng counter affidavit. Yun ang malabo kasi malabo para sa kanya kasi wala siya defensa. So automatic yun, ipapal yung information sa Sandigan Bayan or sa korte. Kung halimbawa ang jurisdiction, halimbawa malversation through falsification, RTC, o wala siyang counter affidavit, paano yun? Talagang ipapal yung information, may issue siya ng warrant pa rin kung ano man yung mga criminal complaints na nakaharapin niya. So, as far as the Senate Blue Ribbon, meron na rin ho ba kayong hakbang para ipatawag din ho siya, no? Kahit via Zoom, at least, di ba, makausap online. Yes. Si former Congressman Saldico. Pwede. If he's on the charge, pwede siya may pitahan, mag-participate siya via Zoom. Ako pwede yun kasi sharing yun eh. Nasa rules naman namin. Gagawin niyo kayo? Gagawin niyo? Ha? I-invite niyo Oo, namin yung rules eh. After ng COVID, nagkaroon ng COVID, pinapayagan namin pati sa mga public hearings namin, even yung ordinary na mga public hearings committee hearings. May mga miyembro kami nagpaparticipate via Zoom. Depende yan kung papayagan ng chairman. Ako attitude ko para lang magkaroon ng inaw din sa mga usapin, papayagan ko. Na kung gusto niya mag-participate, welcome siya mag-participate via Zoom. So, you will invite him. Okay lang, kasi parang wala pa. Papadalan siya ng invitation sa kanyang known address dito. Okay, pero Kaya lang yung invitation daw ng ICI o ng Ombudsman, parang hindi tinanggap. oo nga. So kung hindi tatanggapin, matanggapin na namin na pwede naman siya mag-participate. Total public hearing lang naman ito, hindi naman ito preliminary investigation. Kung gusto niya. Pero may mga panawagan ho, katulad ho ni Speaker Bonjitin, ay pakansel ang kanyang passport para po, sabi ho si approach chair ngayon, si Sonti, supportive din sa call na yun. Ayun ba, Senate Blue Ribbon, do you think kailangan i-cancel ang passport para to make himself present po dito sa mga investigation? Ang problema, mukhang court order ang kailangan. Okay. Para magkaroon ng Pag-ibig kasi, meron kayong panawagan bilang Senate President Protect. yeah, kung nakapanood sa ating mga viral na bataan sa procedure ng yung rules of the yung sa ating umaayos sa ating batas, why not? Para talagang makumpil din siya na makabalik sa bansa. Okay. Tapos bago na makalimutan, dahil itong napakalaking nangyaring pinsala ho dito sa Cebu, di ba, lumutang na naman ang issue na meron to 26 billion, yung nasabi ho ni Governor Baring 4, talagang flood control project. Pero mabigat din ho talaga yung binagsak na ulan eh. Ang sabi sa amin mahigit 10 daw dapat sa isang araw nangyari yung binagsak na ulan na kaya nagkaroon ng mga flash flood. Pero ibig sabihin kayo sa Blue Ribbon, do you think it's also worth na tignan din ho? Kasi ang para nakikita natin contractor dito, yung builders naman, Senator King. Actually, state ka dali, pinasisignan na namin actually. Okay. Kasi wag tayo, ang usapan na ang naging namin yun, huwag na tayo mag-limit sa Bulacan at saka sa court, sa Mindoro kasi proven na yun eh. Saka mga substandard, parang kasi nga overwhelming yung mga report na kung saan lugar ng bansa nagagaling. Hindi lamang sa Cebu ngayon, mayroon pa marami pa sa Bicol, sa Samar, sa Mindanao, o Davao, correct. So pinatitingnan talaga, ngayon nga nakapit tuloy yung mga tips namin para tingnan at ibabangga sa listahan ng mga project based sa subok na Pangulo at saka sa DPW's website para tukoy talaga yung sinasabing proyekto o flood control project na kung di man substandard go. Kasi hindi mo tingnan mo sa ground. Wala ka namang pagyan. Ano yung kung saan yung sunatan ng kanino na award. Kailan dapat natapos. Ano yung status. May mga ganon. So, di ba ngayon sa Bulacan, dati, natatagdaan ko, ibang scheme na yun. Ibang scheme na yun eh. Ang gusto nila, pinatungan ng proyekto para masakpan yung goal. Pero naman yung ang goal, yung pangatlo, yung pala yari na, pinagawa pa ulit. Kaya kung yung phase 2, phase 3, maraming scheme na ginawa eh. Ang mahirap talaga maghanap, pero kailangan may patihan.
Oo, kaya nga eh. So, speaking of mga senators na nag-involve dito, sa mga pinimbitigan ni Butch Marimoya, itong mga ari-arian naman ng pamilya Villa dito sa mga infrastructure river drive project sa Capote. Ito rin ho ba somehow titignan nyo rin siyempre kung tama sila doon, baka sabihin nila hindi nyo inimbestigahan. Bali, ang lagi ko sinasabi, where the evidence is at, doon kami tutungo. Okay. Pero hindi namin pipilitin, for the sake of ma-investigate, pipilitin namin kung sino man testigo. Ang attitude ko lagi, hindi tayo mag-aano. Of course, mag-aano rin tayo, pero hindi mo pwede yung pipilitin natin na itama mo ito, itama mo ito. For the sake of itama. Di ba? Yes, correct. Senator Ping, pag-assume nyo ho as Blue Ribbon Committee chairman ulit, meron ho bang mga lumulutang kasi mga malalaman? So far, ano naman ho, solid naman ho ang support pa rin ho kay Senate President Tito Soto ngayon? Wala naman lang. Yes, no, nung isang araw lang kami magkausap. Nung isang araw lang kami magkausap, sabi niya, confident naman siya. Pero ready na rin siya, sabi niya. Kasi yung first time, Okay. pero ngayon, ready na rin siya. Sabi niya, kung sakaling gano'n mangyari, ano magagawa natin? Kasi gawin natin yung trabaho natin. Sabi ko, tama. Kung babalik ka rin naman trabaho. Dahil una lang kasi, di ba, nagkaroon ng usap-usapan. Pero ngayon, dahil ready na rin siya, hindi, sabi ko, bahala ng department. Pero for now ho, doon sa mga nalalabi na hearing ng Blue Ribbon, mga ilang tao kaya ang in-expect natin? At ayoko ba, in-expect nyo mag-wind up na rin? At tumibay kung na-live stream na rin kasi yung ICI. Yes. Ang ano rito, yung nagkakaroon na ng preliminary investigation ng DOJ at saka yung ombudsman, consistent na kung magtutuloy man kami at meron kaming makukuha pang additional ebidensya, ipapadala ng langit mo para makatulong sa prosecution. Pero kung tinatalakay na sa mga PI, mga preliminary investigation, baka kailangan i-migrate na kami sa mga ibang issue. Marami pa mga back market mo, basta mga ibang infra. So tutuloy pa rin kayo, pero ibang infra project na hindi na siguro masyado focus dun sa flood control. Tama ba? Oo, tama yun. Pero kung may tutulong pa para ma-identify pa yung iba, tapos talagang pag-conduct investigation, why not? Pero napakarami kasi tapos may budget pa. Kaya nga yung November 14 namin, inaalam ko pa kay Senator Gatchalian kung pwede mabakante yung November 14 kasi ang legal issue, mag-sponsor siya ng committee report sa Biden next November 13. Which is Thursday. Senator Gatchalian, chairman ng Finance Committee. Sa budget. Kasi priority namin yung budget eh. So, ang pinapag-usap ko kay SB Soto, na kung pwede ba ibakante yung November 14 para sa yung Friday para sa committee hearing. Kasi pag nag-conflict ito sa budget, siyempre, mas prioridad yung budget, kasi ano ba sabihin namin. So, yun ang pinapag-usap ko na kung pwedeng bigyan ng daan, kasi yung isang araw na hearing. Kasi tugpukan na kami sa budget, basta may sponsor yung committee report. Tuloy na yung ating, kasi limited din yung time dyan. Kailang maipata namin yan bago mag-break na December para hindi tayo magkaroon ng redacted budget. Mabuti rin yung budget. Regulatory, he discussed at agmore.ph, responsible gaming and Natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. So this is Jan pa rin. The Filipino Channel ng Lutong Lingkod.